Yon, isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat. Tapos na tayo magbaklas ng mga pyesa. Ngayon naman babaklasin natin tong laman loob ng cylinder head. Tinanggal ko na yung mga tappet cap tsaka yung shims. Nilagyan ko na rin ng number yan para hindi magkahiwa-hiwalay. Dahil may mga kanya-kanyang sukat yan, papakita ko yan sa susunod na video ko. Kaya wag sana kayo magsasawang manood. Samahan nyo ako sa project kong ito. Dahil gusto kong i-share yung konting nalalaman ko upang magkaroon din kayo ng konting idea. Lalo sa mga merong motor dyan. Para pag nagpagawa kayo, meron din kayong konting knowledge. Or kung gusto nyo rin gawin yung motor nyo, pwede naman. Okay, balik tayo sa ating video. Natanggal ko na lahat yung tappet cap at yung shim. Ngayon naman tatanggalin na natin yung valve gamit ang ating valve compressor para mas mapadali yung trabaho kaysa yung pupukpukin natin para lang bumitaw yung valve block. Dito na tayo sa sure para walang hassle. At saka ito yung nirecommend dun sa service manual ng Suzuki. Ayan, naka-flash sa screen yung service manual at yung tools na kailangan gamitin para sa pagbaklas ng valve. Napakadali lang yan gamitin. Paikot-ikot lang hanggang sa bumaba yung spring at tanggalin mo yung cotter hubs o yung valve block para matanggal na rin yung valve spring retainer, pati yung valve spring at yung valve. Check natin yung valve spring kung okay pa. Sa tingin ko medyo okay pa yan. Tanggalin na natin lahat ng valve. Tanggal na yung valve spring tsaka valve retainer at susunod ko na rin tanggalin yung valve. Yan yung sa exhaust side. Napapansin nyo marami ng build up ng carbon. Tatanggal ko na yung valve block, valve retainer, tsaka yung valve mismo. Tatanggalin ko na rin yung mga valve seal. Kailangan pag nagbaklas kayo ng valve, palitan nyo na rin kaagad yung valve seal para sure yung pagbuo nyo ng cylinder head na walang tagas. Marami nang namuo na carbon sa exhaust side. Lilinisin natin yan para maganda yung performance niyang cylinder head. Sunod naman natin yung camshaft journal wear. Dalawang camshaft yung ilalagay ko. Susukatin natin yung clearance niya gamit ang plastic gauge. Tapos ilalagay natin yung mga camshaft holder. Based sa service manual ng Suzuki, ang oil clearance limit para sa intake tsaka sa exhaust ay 0.150 mm or millimeter. Pagkatapos nating mailagay yung camshaft holder, hihigpitan natin ito ng 10 Newton meter gamit ang torque wrench. Nilagay ko na yung camshaft holder sa exhaust side. Pagkatapos lalagyan ko naman sa intake ng plastic gauge bago ko rin ilagay yung camshaft holder. Pagkatapos kong ilagay lahat ng mga holder, lalagyan ko na ito ng bolt. Pagkatapos ihigpitan nito ng pa-criss-cross pattern. Pag nahigpitan na ng kamay, kunin na natin yung torque wrench tapos isiset natin siya sa 10 Newton meter. Bakit nga ba kailangan natin gumamit ng torque wrench? Dahil para maging accurate ang paghigpit ng tornilyo. Dahil pag sobra sa higpit, maaaring maputol yung bolt. Pag maluwag naman, maaaring kumalas yung bolt. Higpitan na natin ng pa-criss-cross pattern. Pag narinig nyo nang lumagutok yung torque wrench, yun na yung limit niya na sinet nyo. Ngayon naman, babaklasin na natin yung mga tornilyo. Ang purpose ng plastic gauge na nilagay ko, yun yung magsisilbi na sukat o indicator natin. Kaya natin hinigpitan yung cam holder para ma-press niya yung plastic gauge. Sa pagbaklas, ganun pa rin yung sequence niya. Criss-cross pattern pa rin para hindi ma-deform yung camshaft holder. Gamit yung measurement na papel dyan sa plastic gauge,
Yan ang magiging base nyo kung okay pa ba yung camshaft natin. So far so good, okay naman siya. Pasok pa sa required na measurement ng Suzuki. Ngayon i-check naman natin yung valve guide. Takpan nyo yung valve guide sa taas, tapos ipasok nyo yung valve. Kailangan yan tumutunog pag hinila nyo. Tulad ditong ginagawa ko. Ibig sabihin okay pa yung valve guide. Hanggang dito na lang ulit yung ating video. Sa susunod po, i-check na po natin lahat ng parts kung ano yung dapat palitan. Tapos engine assembly na.